alam mo yung face mo, I guess elementary ko to na-develop na, buti na lang nawawala. Nawawala lang pero feeling ko nandun pa rin. Yung parang meron kang to impress another person. Yan to impress. And on time na yun, like parang nasabi niya na gusto niya Star Wars. Wala akong pinanood na Star Wars pa until then. Wala, zero. Wala akong alam. Pero sabi niya, do you like Star Wars? Siyempre, gusto mo yung person, you know? Gusto mo yung person. Parang, yeah, sure. What's your what's your favorite episode? I guess yung simula, you know, yun yung pinaka like nag-start ng lahat eh. Wala akong alam. Sabi niya, anong simula? Yung 1 or yung 4? Sabi ko, shit. Ano ba yung 1 or 4? I guess yung pinakasimula, yung chronological start. Hello, everybody. It is Friday, and you know what that means? It's Midnight Crisis. Andito ako ngayon. Kilala niyo ako? I hope. Aldous. ALDOUS. Kasama ko Sign. Alam niyo na, XYNN, hindi SIGN. By this time, sana alam niyo na yung mga pangalan namin kasi episode... ano na to? Uy, next episode 20 na tayo. Yeah, oh, there we go. Yeah, nice. Yeah, parang bata yung trato sa kanya, no? Sa audience, no? Parang Dora the Explorer, no? Spell our name! Titingin sa camera. Muy What's bien. my name? Okay. Man, namiss ko yung Dora. Actually, yeah, Dora. Sakto, topic. Ganda naman natin segue. Topic agad. Dora. Nice intro. Pero yeah, gusto ko mag-open up by saying, medyo low energy ako today, okay? Bakit? Dahil may puyat ako. Wow! Hindi, joke. Is it because of work? Disclaimer lang kumbaga. Kaya medyo chill lang ako this episode. Yan na naman tayo sa Kaya medyo chill ganyan yung ayos ko. Last episode, yan din sabi ko eh. Maybe because this time for real. Kasi like baka nakapikit akong ganyan ng onte. So, I don't know. Ang mangyayari, a few guys, days, yeah. Episode 17, yung energy, mataas. Tapos 18. Tapos 19. Episode 20, wala. Wala na. Like, naka-ano na tayo for an hour and a half. Nakatingin na sa camera. Nakapikit. Parang ganun. Pero yeah, like a few days na akong medyo I don't know what happened. Parang hindi na ako makakompleto ng sleep. Kasi usually sleep ko is mga 7-8 hours. Oh. Pero ngayon nagiging 4-5. Ang weird. Like this past week, wala naman akong binago. Wala akong binago sa diet. Wala na nagbago sa lifestyle. Wala. Ito lang nagigising na ako. Wala. As in walang change. Nahati yung sleep schedule ko. Mga 4-5 hours lang ako. So, it sucks. Yun lang. Like, I can't go back to sleep after. Parang gising na yung utak ko after. Yes. So, I know the feeling. I don't know. Di ba parang ganun, like, parang gising na siya. Like, pag nagising ka na, hindi ka na mahirap na makatulog ulit. Yun yung gising ka na. Hindi yung gising na naalimpungatan or some shit. Boom, gising. So, nag-research ako a bit. Cortisol shit daw yung problema. But, usually kapag stress or something. But, wala naman nagbago. Wala naman stress or... Baka nag-accumulate. Accumulated. Wala. Parang personal life ko parang okay naman. So, like, wala naman nangyaring, ewan ko, I don't know. So yun lang, I guess gusto ko lang i-air out publicly. Actually, kaya ano lang. I don't know what happened, man. Ako pala, medyo droopy ako. Kapag sa sleep, yung time ng full sleep para sa akin, there came a time nung, hindi ko masasabing bata ako, kasi super bata yun, or hindi ko naman masasabing teenager ako. Pero somewhere in between nun, there came a time na ang full sleep para sa akin 6 hours. Tapos, napupunta rin ako dun sa point na kung ano yung nararanasan mo, yung nararamdaman mo na kapag nagising na ako, well, it's over. Gising na ako, hindi na ako makakatulog ulit. Bukas na lang ulit. Parang ganon. O kaya mamayang gabi na lang ulit. Ganon. So, ang ginagawa kong time, kasi ang madalas na nangyayari nun, 12 to 6. 12 tulog, 6 gising. Tapos, kapag 3 ako nakakatulog, 9 ako nagigising. Ganon. Nasanay ako ng 6. Tapos, wala siyang physical detriment. Kasi nasanay yung katawan ko na 6 hours lang ang full sleep. Tapos, ayun. I want to go back to that time. Kasi I feel like I'm wasting a lot of time kapag masyado matagal yung tulog. Yung tingin mo sa sleep? I think ang tingin ko, interesting. So, sa tingin mo, umaagaw ng
oras yung tulog mo. Yeah. Nagvo-voice crack na rin ako. Interesting. Hindi ko naisip, dati naisip ko yun nung college, kasi like parang, kailangan ko matulog ng ganitong oras. Ganitong oras lang kasi pag kailangan ko gumising ng ganitong oras kasi papasok ko. So like kailangan, yun tingin ko dati, pero I think ngayon, ewan ko, nakita ko na siya parang kailangan mas maraming oras kasi yun yung pambawi ng katawan ko. Which is, nag-work naman so far, but yun nga, this week, I don't know what happened. So ngayon, ang tulog mo is ano pa rin? Ay, hindi. Matagal nang hindi 6 hours. Tapos nangihinayang ako na hindi na siya 6 hours. Mas mataas, mas mababa? Mas mataas. Like 2 digits na ba yan? Mas irregular siya ngayon actually. Irregular, interesting. Kasi, take into account today, 8 hours yung tulog ko ngayon, pero natulog ako alas 4. Yun ang problema, okay. I guess yun yung problema mo. So, buo yung tulog mo, pero irregular yung oras. Yes. Yeah, hindi stable ko anong oras ka matulog. I guess kaya, ewan ko. Actually din kasi, nung bata din ako, sobrang instinctual ko matulog. Kung anto ka na, doon ka matutulog. Yes. Regardless. Kaso, ngayon, parang nakikita ko na parang yung bad effects noon. Hindi siya bad effects. Yung pangit, hindi preferable na nanggagaling dun sa pagiging instinctual sleeper. I'm making shit up. Instinctual sleeper. Ayun. Kasi ibig sabihin nun, kapag di pa ako inaantok, di pa ako matutulog. Kaya kung gising yung diwa ko hanggang alas 4, kaya... gising, yeah. Minsan, I get it. Like, maagang tulog pa yung alas 4. Recently, this week, ang pinaka-late kong tulog, 7 a.m. Kasi... Late na yun. Damn, doon ka lang natulog. Doon lang ako natulog. Kasi, natulog lang ako noon. Kasi parang, kailangan ko magpanggap na natutulog kasi gising na sila mami, gising na parents ko. Tapos, I faked sleeping. Tapos napunta doon sa point na pagkagising ko, ang galing, alas 3 na pala ng hapon. Tapos ayun, parang, ganun yung madalas na nangyayari. It's either inaantok ako ng madaling araw or kailangan ko magpanggap tapos magiging totoo yung pagtulog ko. Ano ba yun? Maaga na naman. In-expose ko na naman yung sarili ko. Yung sabi ko sa DM sa'yo, like, it's the name of the game kapag may podcast, right? Eventually, makapopen up ko talaga. Yeah. Speaking of, lalo natin i-expose yung sarili natin. Yeah. Kasi, ang topic natin for today, very exciting. Yeah. Very blood-pumping. Makaka-relate kayo dito kasi lahat tayo meron nito? Question mark? Childhood shit. Childhood memories. Childhood keme. Feeling ko masarap pag-usapan kasi, super gas-gas na yung topic namin sa middle ni Jabez kasi like, kilala namin isa't isa. Oh, by the way, si Jabez, hindi gumana yung necromancy ko so nag-hire ako ng wizards sa ibang tavern to help me revive him. Okay. So, sobrang solid na ongoing. It's a group effort na right now. It's a group effort right now yung necromancy kasi like may advanced levels pa, may dark arts. So I guess nandun na kami. But yeah, yun yung update kay Jabez, okay? We're on it. The wizard team is on it, okay? Malapit na siya ma-revive. It's just, kailangan namin ng mana. Pero going back sa, so, kasi sabi ni Jabez yun. Kasi kilala namin isa't isa since medyo hindi applicable sa kanila kasi ang pretentious kung pag-uusapan nila yung childhood nila knowing na they've been with themselves. Like, magpapanggap kami, hindi namin alam na, pero ano ka ba nung like, yeah. So, pero interested ako kay Aldous kasi I feel like, sa nakwenta mo, an episode ago, 2 episodes ago, I think, you're a very different person. Maybe academically nung high school pa college or even college to college, late college, right? So I'm curious umatras pa tayo sino ka ba before? Parang gano'n. Actually, may tanong pala kagad. So yun yung parang... May tanong ko sa'yo, actually, solid na segue yun. Sana pinatapos ko pala yung sentence na yun. Sign, are you an outdoor person when you were, younger? Fuck no. Ako din. It's very strict ang aking mother. Ako din. Very strict ang aking mother. I'm calling out Tapos, my mother. Ang weird doon is,
bakit ako nag-shimin? Hindi ko napigilan na Ang weird nag-shimin. is, go for it. Ang weird dun is, parang ang common trope kasi is strict sa mga babaeng anak, hindi sa mga lalaki. Yes! Oh my gosh, yes. Ang weird pa dun, dalawa kaming lalaki ni kuya. Dalawa lang kami lalaki. Tapos strict sa amin pareho. 1,000,000%. Yun naman sabi. 1,000,000%. I don't understand. Yeah, like, call out ko yung mother ko, okay? Yung school, ito yung bahay namin, right? Literal tawid lang. Ito yung road. Road! Labas ng compound. So, ito yung gate ng labas ng compound, okay? Ito yung road, literal road lang, patag road. And ito yung school, literal, yun yung school. Literal yun lang, as in, isang tawid lang. Kailangan pa akong itawid. Hindi ako pinapalabas mag-isa. Grade 6 na ako niyan, okay? Pinapaya ko sarili ko, no? I'm not joking, I'm not kidding. 1,000,000%, I'm being legit. Honest to goodness, heart, cross my heart, hope to die. Hindi ako pinapatawid, grade 6 na ako. Literal na tawid lang. Literal na, as in, isang road lang. Paglabas ng compound. As in, literal, paglabas mo ng compound, may kita mo yung road, tapos tatawid ka lang, ay, yung school. Literal, nasa harap ko na. Wait lang, yung road is... Ganun ka. Literal na road. Highway? One lane. One lane? One lane. Hindi, 2 lane pala. Isa sa left, isa sa right, syempre. Oo, actually... Pero 1 lane, yeah. That's it. Ganun siya kaliit. Wait lang. No joke. Like, paved road or... Yeah, road. As in road. Dadaan ng jeep. Ganun, yeah. Okay. As in, may crossing. May CQ guard pa to. May, Stoplight? may road, may person, may guy, may road guy. Traffic Anong pangalan enforcer. nun? Traffic enforcer. Wala yung mga pangalan yun. Manawala yung profession. Yun, may traffic enforcer. May walking, syempre, school zone. So, syempre, may tumutulong. May white striped keme. Pedestrian lane. Road pedestrian lane. Guys, Pedestrian matutulog na ako, crossing. okay? Wait lang. 50% lang yung break right now. Nawawala yung terms. Yeah, pero ayaw pa rin ako patawirin. Imagine that. Maghihintay ka lang tumawid. Kasi syempre, may traffic enforcer naman eh. So, gaganon mo ni car and then, tawid. Ayaw. Ganun ka protective yung mom ko, okay? Even grade 6 na, like late, 2 digits na yung edad ko. So, gano'n ka strict yung mom mo? So, it means, gano'n ka indoor kid kasi, you know, Yeah. kung hindi ako pinapatawid sa school, right? I'm just saying, okay, kailangan ko lang siya call out right now. And mag-grounded na. Next week, grounded na ako, no? Bawal mag-podcast. Bawal lumabas. No podcast for 1 month. Bawal. No! Tapos sasabihin ka ng bawal lumabas. Tapos sasabihin mo, Bawal what's lumabas. new? Hindi, yung sa amin naman, high school na nalaman ng parents namin na marunong na kami tumawid ni kuya. Kasi ganun din sa amin, okay. actually. Oh, I get it. Yung sa amin, man. yung sa amin I feel highway. so seen. I feel so seen. Yung sa amin highway. Ito, hindi ko alam kung may nakakaalam sa mga nasa Bulacan, Valenzuela, Caloocan area. Yun. Yung buong MacArthur Highway. Actually, sobrang haba pala ng MacArthur Highway. So, ayun. Hindi kami taga Bulacan now. Nung childhood ko is taga Valenzuela kami. Tapos along MacArthur Highway yung bahay, hindi namin siya bahay. Malaking lote siya na nandun yung office, nandun yung bahay ng namin, tas kapitbahay namin yung lolo't lola namin sa mother side, ganun. Like isang malaking lote lang siya. Tapos that's the extent of the pagiging outdoor ko. As in, bababa lang ako ng bahay kasi second floor bahay namin. Baba ako ng bahay, tas yun na yung outdoor. Yung nasa loob pa rin ng lote. Hindi kami lumalabas ng mismong gate. Yes. Yeah. Ayun, ganun. Yun na yung extent ng pagiging outdoor namin ni kuya. Tapos, ayun, late na nila nalaman. Kaya andun din sila sa point na sobrang overprotective Ano naramdaman nila. nila nalaman nila? Tinanggap ka ba? Actually, isa to sa mga moments na alam kong kuya si kuya. Okay. Kasi napunta dun. Nangyari? Meron din kasing point ng childhood ko na iniisip ko na, ano ba yan? Feeling ko mas kuya pa ako kay kuya. Kasi ganon. Kasi wow. medyo Interesting. late bloomer si kuya pagdating sa maturity, ganon. We're going back to that later. Hindi lang sarili ko i-expose ko. I-expose ko rin si kuya. Nako po. Labasan na ng mga family secrets. Ayun. Ano tawag dito?
Ayun, si kuya, ang ginawa niya kasi, kaya nalaman nila na tumatawid. Hindi lang kami tumatawid as in tumatawid in a sense. As in, binombard kami ng, ay, kaya nyo na pala eh. Sige, gawin nyo na lahat ng ano. Ganyan. Kasi ang ginawa kasi ni kuya, eto din pala, hatid sundo kami sa school. Kasi sa Quezon City ang school namin, tapos taga Valenzuela kami. At least kayo may excuse. Yun kasi medyo malayo, quote-unquote. Dito na ako. Kaso ang funny problema doon, nagkaroon ng time na yung kapatid ng lola ko, parang yun yung naging naghahatid at nagsusundo sa amin. Tapos sobrang aga niya kasi dati siyang taxi driver. Sobrang gumising. hindi ka makakalabas ng bahay. I mean, hindi ka na, kapag tapos na school mo, ando na yung sundo mo. Wag ka nang umasa na para makakagala ka pa kasama mo. May personal kaya private limo or in this case like private taxi. Tapos nice. Ayun, hindi pa rin kami nakakalabas kasi ayun nga, hatid sundo, ganito, ganyan. Tapos si kuya, one fateful day, biglang naisipan lang ni kuya na, kaya ko naman eh. Magko-commute nga ako pauwi mag-isa. Shit. From Quezon City, papuntang Valenzuela. Ngayong graduate na tayo pati ng college, parang hindi mo isip na, papunta lang Valenzuela. Ako nakapunta akong Mas malayo, ako ng Rizal kapag yung mga ganon. Pero, high school pa lang kami actually elementary pa ako that time. Pa-high school pa lang ako nun. Mm-hmm. Tapos, nung ginawa yun ni kuya, syempre galit na galit sila mami. Parang, ba't di ka na, buti hindi ka namatay. Parang yung mga ganong, yung sobrang, alam mo yung, feeling ko sa'yo, alam mo yung feeling kapag nag-over-worry yung mga overprotective na parents. Parang ganon. Yung parang namatay ka na hold up ka na, tapos lahat na nangyari sa'yo. Calamity, catastrophe. Kahit nakauwi ka na. Ayun, puro yung paano kung. Tapos, paano kung gano'n yung mga parents natin. pumasok sa isip ko yun, pero hindi ko kinanta. Ayun, ginawa siya ni kuya. Tapos nung ginawa niya yun, nung tumagal, nung nag-college na ako, senior high, na-realize ko na, sobrang, balls of steel, big brain move yung ginawa ni kuya na yun. Kasi dahil doon, nagkaroon kami ng level of independence sa sarili namin. Kaso at the same time, nadamay ako dun sa ginawa ni kuya. Kasi ever since then, the next semester after that, hindi na kami hinahatid at sinusundo. Nagko-commute na kami pauwi. Pati papunta. May gastos na. May gastos, mas maaga gigising, ganito ganyan, lahat nandun na. Tas ako, pa-senior high pa lang ako noon, and you'll never know what you had until it's gone. Kasi diba, hatid sundo, tapos ngayon nakikipagsapalaran ka na, nagiging mandirigma ka, nakapag-rush hour, ganyan. So, ayun, kumbaga, sinabihan ko si kuya nun, pre, saludo ko sa'yo. Kasi ikaw yung dahilan kung bakit pinapakommute na tayo nila mami. Kaso galit din ako sa'yo. Kasi ang hirap mag-commute, tapos nadamay ako dahil dun sa ginawa. Naramdaman ko yung Pilipinas dahil sa'yo. Actually. Yeah. Naging Pilipino ako dahil sa'yo. I get sa jeep din. Like may similar experience tayo. I think like high school na ako, junior high. And sobrang nakakahiya kasi ewan ko kung anong etiquette sa jeep, you know? Ewan ko kung anong etiquette sa jeep, so hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong. I mean yung sa etiquette na na parang like nahihiya ko ako. Para super hiyang-hiya ako dati. Lalo na kapag hindi ko alam kung saan ako papunta, pati kung magkano. Yes. And minsan sobrang hiya ko, na-remember ko time na to, like, nahiya akong bumaba, hinihintay ko may bumaba. Oy, same. Hinihintay ko may magpara, right? Like, ayaw ko I do that kasi, even now. Even now? Okay. Yeah. I guess yung idea nun is, kunyari, malapit na ako, tapos may papara, okay, kukunin ko yun. Pero pag walang po para, tapos nandyan na ako, like, ititisin ko, sige fine. Alam ko may papara kasi like yung location namin may parahan talaga. Hotspot. Pero maglalakad ako. Mga 5 minutes na lakad pati siguro. You know what? Ayaw ko pumara. Hintayin ko lang yung lakad. Maglalakad na lang ako kasi ayaw ko bumaba. So, ganun akong kahiyain dati talaga sa jeep. Tapos, ang weird din nun, minsan nangyayari sa akin na kahit alam ko na yung pupuntahan at bababaan ko, kahit madalas na akong sumasakay dun, merong mga araw lang talaga na ayaw kong magpara sa jeep.
Na parang nahihiya Okay, ako medyo weirdo magpara. ka. Wait, so paano ka paano ka bababa? Ayun, ganun na Kung di ka gagawin ko. papara. Hihintayin ko na may magpara. Tapos okay lang yan, lakad na lang ako. Damn. Lakad lang naman eh. Tapos Paano kung dire-diretso yung as in walang pumara talaga? nangyari na rin yun. Ibang alam mo yung, kahihiyan na yan, ibang hiya na yan. alam mo yung Ibang hiya, overpass sa ilanan Oh. ng UP, pati sa tricycle ng ng Central Yeah. Ave. Doon sa Central Ave. Di ba doon dapat bumababa? Yeah, doon ba? Kasi Hinintay ko tricycle yun. ka pa. Hinintay ko na, ay feeling ko May bababa. may bababa Central, may bababa sa sa ilanan, Dire-dire sa na ako. UP. Walang nagpara. Tapos ako, Mahaba yun, dire-diretso yun. shit, nakalampas na. Sige, feeling ko naman may magpapara sa susunod. Dumaan na kami ng Berkeley Square. Wala pa rin pumara? Tapos lumampas na kami ng yung ng Tandang Sora. Oh my Yung ganon. gosh! Tapos sabi ko, doon sa Tandang Sora, doon may nagpara. Tapos, okay lang yun, lalakarin Oh my ko na God, lang. layo nun Ang ah. layo nung nilakad ko. Bro, layo nun. Nagiging ganun ako palagi. For 30 some minutes reason. yata nakaran yun? Damn. 20. Kasi, Yeah, nung right. nag-dorm life, pabalik-balik na ako sa Yeah. Damn. Ayun. So, ayun yun nangyari. Pero actually, sign meron din pala ang gustong pag-usapan sa Oh, what's up? andito na tayo sa sa adolescence. Magba-backtrack pa tayo ng konti sa childhood. Yeah. Tayo, nag-grade, yeah. Nag-aano ka ba? Umaba tayo. Naglalaro ka ba ng action figures? Action figure, yeah. Meron akong Spider-Man. Until Ano ba? until what age? Yun ang nakalimutan ko actually. I think by grade 6, hindi na. Before Kasi mag-high I don't- school. Before mag-high school, I think hindi na. Yeah, hindi na. Kasi nagkaroon ng Game Boy Color. So, nawala na yung figures. Naging ano na siya. Video game siya. Video Translation games. siya. Yeah. Kasi sobrang ito na i-expose ko na si Kuya. Yeah. Oh no. Kasi Sana ba Adelo Des podcast bati pa rin kayo, magkapatid? sana Kapatid umuwi pa rin pa rin siya dito sa bahay. Ayun, Tapos sana di kayo takwil. ako kasi by grade 3 hindi na ako naglalaro ng Oh, very young. Okay. yeah. Hindi na ako, Anong substitute? walang kang- naging substitute. Wala kang ginawa? That's Anong the ginagawa weird ng thing bata? about it. Hindi ko rin alam kasi eto, si Kuya Kasi sobrang indoor hilig kid ka, niya. right? Oo. So, tapos wala kang toys. So like, Mm-mm. Eddie, what do you do then? Kasi bawal ka lumabas. Or hindi ka pinapalabas. Like, Wala. anong pwede mong Ano yung childhood ko? form of entertainment? Hindi ko maalala yung childhood ko. Oo. Pre. Simula nung Pre, time iba na yata yan. Baka ampun talaga ako. Ayun. Nag-stop na ako maglaro ng action figures ng around grade 3. Hindi ko nga alam, baka mas maaga pa eh. Basta, I don't remember myself na naglalaro ng action figures ng lampas ng grade 3 or grade 2, parang ganun. Basta sobrang bata. Tapos, si Kuya, naglalaro pa rin siya ng action figures Oh. kahit high school na siya. Parang laro. Like, parang... Yeah, with sound effects. Okay. Tapos, Ah. sorry Kuya, sorry. I-expose kita ng malala dito. Napunta dun sa point na, ito medyo naawa ako kay Kuya. I mean, hindi ako, Okay. medyo naawa, medyo nakyutan, medyo natawa, ganon. Basta mixed emotions yung Kasi, yung bahay kasi namin sa Valenzuela, dati, second floor siya, tapos yung terrace, paikot ng buong bahay. Tapos andun yung mga plants, andun yung doon kumakain, andun yung parang dirty kitchen, andun yung Tapos andun din yung washing machine. Sa likod ng bahay, sa terrace sa likod ng bahay na walang masyadong pumupunta, yung washing machine. Tapos, nahuli daw ni Mami si Kuya na naglalaro ng action figures ng matanda na siya. Kasi nakatago siya kasi nahihiya siya na naglalaro pa rin siya ng action figures. Cute. Di ba? Parang medyo nakakatawa, medyo cute. Pati medyo, bakit ka pa kasi naglalaro ng
action figures sa ganong age. Ako sobrang aga kong actually naiinis din. Ay, nagtataka din ako sa kanya. Anong na-enjoy mo dyan sa action figures? Imagination, I guess. I mean, to be fair, stop kasi early on, so hindi mo nakuha yung like siguro hindi ko na habit, I guess. pati yung yung appeal siguro kasi sobrang tapos hindi rin ako yung ma-fight. Lagi akong conversational yung nag-action figures ako pero nag-uusap lang sila. Baka weird talaga ako. Baka ako talaga yung ako talaga yung mali. Pero like, I remember yung action figures, like, hindi siya action figures, like, meron ako like, ang tawag doon, yung, siya, construction machine, yung may scooper. Yung may scooper thingy. Yung so, like, caterpillar na mga ganun, yeah. So, I think may nangyari doon, nasira siya or something. Basta parang, yung gulong niya, basta, ang ginagawa ko siyang like spaceship. What? Like parang yung, kasi nakaganyan yung claw. Yan, ito yung katawan, tapos ito yung claw. So, pwede mo siyang ipasok dito sa baba. Basta parang, wala lang, super favorite toy ko yun. Kasi like parang, sa mata ko that time, 2-in-1. 2-in-1 siyang toy. Kasi like, pwede siya mag-construction, tapos pwede siya mag-spaceship, Yeah. Eh, that time, hindi pa ako nanonood ng Star Wars. Hindi ko pa pinaka Star Wars. So like, parang, that time talaga like, connected to. I think, naglilito talaga ako like, sa sci-fi, nag-gravitate. Like, pag any stories, movies, like, show, na nakalean sa space, I think that lean sa space or sci-fi, plus 10 agad, like parang meron agad like yung interest ko, nagpipika ka. I don't know kung parang ko siya develop, pero like parang I feel like early on yun yung parang, kasi hindi man ako nanonood ng spaceship na like, again, hindi ako nanonood ng Star Wars before, wala akong alam doon. Kasi yun yung usually, alam ko kapag favorite mo yung sci-fi nung bata ka, like, Star Wars kasi like, you're either a Star Wars guy or a Star Trek guy. Yeah. Pero most likely, feeling ko Star Wars kasi. Wala pa ako nakikilalang taong in between na gusto pareho. Actually, yun din pala, disclaimer, hindi. Star Wars guy din ako. Sorry sa mga, Star Wars guy. Ewan ko kung ano yung tawag sa mga, Trekkies sa Star Trek, right? Star Wars losers. Yun ang tawag. Pero yeah, like, pero alam mo, Sign, yung Star Wars, before ko pumasok ng NEU, doon ko lang napanood yung buong Star Wars. Bininge ko yung lahat ng trilogy. Feel ko wait lang, ano ba tayo? Like, may parallel life? Kasi like, parang ganun din ako. Like, mga senior high, ako nag-start mag-Star Wars. In-introduce sa akin ng, na jowa ko ngayon na friend. Ako ba yung word? Kaibigan mo pa siya that time. Yeah. At that time, like, gusto ko siyang i-impress talaga, okay? Kukall ko yung sarili ko naman this time. Dahil kinaulat mo yung kapatid ko yung sarili mo. Alam mo yung face mo, I guess elementary ko to na-develop na, buti na lang nawawala. Nawawala na pero feeling ko nandun pa rin. Yung parang meron kang impress another person. Yan, to impress. And noong time na yun, like parang nasabi niya na gusto niya Star Wars. Wala akong pinanood na Star Wars pa until then. Wala, zero. Wala akong alam. Pero sabi niya, do you like Star Wars? Siyempre, gusto mo yung person, Gusto mo yung person. Parang, yeah, sure. What's your what's your favorite episode? I guess yung simula, yun yung pinaka like nag-start ng lahat eh. Wala akong alam. Sabi niya, anong simula? Yung 1 or yung 4? Sabi ko, shit, ano ba yung 1 or 4? I guess yung pinakasimula, yung chronological start, right? Kasi wala akong alam. As in talaga na. Yeah, so like, I cringe now kasi like parang you can actually go back sa message namin. If you scroll far enough sa messages namin na fuck me. Like, may kinapi-paste akong like sa Reddit na like theory or some shit. Like, I'm just so ashamed. Kasi like parang, bakit ako nagpe-pretend, Pero dati kasi like parang, nandun ako sa face I really like this person. Gusto ko siyang, I don't know, like immature, right? Like immature teenager na gusto mo siyang i-impress, I guess, na may similarities kayo sa hobby gusto mo or interest. Para may mapag-usapan pa kayo. So, pero after that, sabi ko, okay, fuck it, papanood ko lahat. So, napanood ko lahat and enjoy ko naman. Yeah, actually. And nagpretend ako na all this time alam ko. Gets mo yun? Like, parang kinatch up. Like, parang, I need to catch up sa kasi parang nakakalimutan ko ni detail. Pero actually, first time ko siya pinanood. And okay siya. Okay pala siya. Pero gusto ko i-call sa sarili ko kasi like, kailangan ko siya ilabas out okay, years later. Meron akong hot take pagdating sa Star Wars. Oo.
Wow, what's new? Nagustuhan ko yung prequel. Okay, kala ko sabihin mo sequel kasi bababa ko na Uy, bro! itong podcast. Bro, Cancel ito. somehow Palpatine returned. Oh, damn! Plot I think point. at this point, yung prequel love sa Star Wars, I think mas Actually, naging naging mainstream yung prequel love, lalo na nung ilang Lumabas yung sequels. Pati you think this is bad? Yeah, Show naging you inverse, worse. right? The more na like lumalabas sequels, the more na napapamahal na tao sa prequels. Feeling ko rin, nagiging nostalgia trip na rin kasi ang prequels ngayon. A little bit. Yeah, Sila yung nostalgia ng not necessarily ng, yung nasa gitna ng millennials, pati ng Gen Z. Gen X? Hindi. Like, basta. Millennial and Gen Basta yung mga Yeah, kaedaran natin, mga nasa age group natin. Yun yung childhood natin eh. Yung kaka-release pa lang ng prequels. Kung ano Sa mga magulang kasi natin yung teenage years nila yung release ng 4, 5, 6. Which is, I mean, peak cinema storytelling. I just wish na mas maganda yung FX kasi ang weird ni Puppet Yoda para sa akin. I'm so sorry. No way! I'm so sorry. Oh my I gosh. like... Yan ang hot take. Hindi prequel. I like CGI Yoda more than... More? Yeah. Oh no! Yeah, dude. Okay, I mean, you're on fire, okay? Seatbelt. Yan ang little na hot take. Ayun. Mas nagustuhan ko yung Yoda na, Tas actually, I think I liked Yoda before I liked Star Wars. Ewan ko kung bakit. Interesting. Ewan ko kung bakit. Kasi siya maliit siya na badass. Kasi that much I know about Yoda. Pero wala akong ibang alam kay sa Star Wars lore. Tapos ayun. Pero ngayon, medyo, hindi naman ako super fan na parang, uy, alam niyo ba, si ganito, Actually, hindi ko pa napapanood yung mga series. Actually, I super recommend yung Andor. I super recommend yun. I feel like yun yung only series na hindi mo panoorin sa Star Wars. Tinry ko panoorin yung first episodes ng Kenobi. No. Oh, hindi, pero, gosh, hindi, why? ito. That's so bad. I feel sorry for you kasi like that show is so bad. Like, pinanood ko siya. Nagsisi ako sa oras na nabigay ko dun. It sucks, sayang. It sucks. Hindi, yung kasi napanood ko naman sa internet, social media, yung nila ni Anakin. Yung fight? Oo, yung fight nila pati parang exchanges nila. Nasa madilim silang, yeah. Oo. Para sa akin, Hindi mo kita yung choreography? Ewan ko. Para sa akin, yung point na yun. Ang dami kasing nagsasabi na daw yun, parang nasisira yung mismong legacy, yung canon, I think. right? Oo, yung canon. Dahil dun sa... Kasi like parang, nag-meet sila before kasi sa episode, di ba sa episode 4, like, last time we met, I was but a keme-keme, but now I'm the master, parang ganun. So parang ganun lang yung time, like ilang years lang pala. Hindi siya yung after nung episode 3. Ayun, kumbaga, pero para sa akin, ewan ko, siguro, kumakagat ako dun sa nostalgia trip na, uy, sila ulit, nice. After all these years, like, hindi ko na siya tinitignan as lore. Tinitignan ko na siya as, uy, ang tagal na nung huli nilang ginampanan si Anakin, pati si Obi-Wan. Yan ang dito kanina Disney, kaya... Actually. Kaso wala pa siya ng substance yung story. Yes. Don't get me started with Marvel, man. Patawag yung key jangling. Yung jungle yung key yung sa harap. Like, whoa, look at this. Wow. Napatan dyan sa Star Wars. So. Medyo naging nerdy. Actually, Obi-Wan. Ay, hindi pala. Pagdating sa kasi di ba sinabi mo na napalitan yung action figures ng video games? Yes, Game Boy. Kung gaano Pokemon, ako thank you. Hindi passionate sa action figures, ganon din ako hindi ka passionate sa video games back then. Dude, what are you? Ewan what ko are rin. you? Hindi ko, ngayon ko lang parang... nung bata ka, what are you, right? Like parang, hindi natin pwede pagsama masyadong patintere and all that shit. Kasi like, let's be honest sa sarili natin, hindi ko pa siya na-experience nung bata ako, okay? Ako na-experience ko, pero it's not, pero dito lang sa loob ng bahay, like what the fuck? Wait, pero, ba yung... Pero solid yung yung, tawag dito?
Hindi siya tagu-taguan eh. Piring-piring yung tawag. Ano ulit yun? Explain mo yung Iba kung anong ginagawa. blindfold. Marco Polo basically. Marco Okay. Polo Yeah. in Sa English, sa West. oo. Pero dun kasi sa Marco Polo, magsasabi ng Marco Polo. Sabi Pero yung sasagot, piring-piring, parang, walang anything. As in hardcore. Yeah. Hardcore mode. Tapos, ito pa. I-expose ko na naman si Kuya. Kuya, sorry. Ikaw yung tinatarget ko this episode. Sorry. Sana hindi mo mapanood to. Sana din walang makanood. Kasi, ang dami lang malaman tungkol sa'yo. Nagpiring-piring Bakit kami. yung Kuya Way? Okay, Ako, go. si Kuya, tas yung dalawa naming kasama sa bahay, mga katulong. Shoutout kay Ate Janice, pati kay Ate Ika. I mean, kakilala kasi namin sila sa Mindoro kasi nasa Mindoro yung paternal grandparents and and stuff, yung ibang family members. Kakilala sila doon, tas naging kakilala din namin, tas if anything, para sa akin personally, sila yung mga gusto kong nakasama namin sa bahay kasi sobrang fun nilang kasama sa bahay. Hindi lang sila yung nagtatrabaho tapos nakikipag-bond sila dun sa aming ni Kuya na mga anak. So, excuse me, nagpiring-piring kami. Tapos, ewan ko kung bakit, nung si Kuya na yung taya at siya na yung magpipiring, kasi yung piring-piring namin, sa kwarto lang namin ni Kuya. Kasi isa lang kwarto namin. Malaki yung kwarto namin, pero... So may space. Oo, may space. Pero kumbaga, hindi siya enough. Para hindi rin ganun ka-hardcore yung piring-piring. So, si Kuya na yung taya, tas for some reason, ewan ko kung bakit, di ko alam kung ako ba or si Ate Janice yung nagsimula ng prank. Ako, Sinabi namin, ay napag-usapan naming tatlo na, pag si Kuya na yung taya, iwan namin na nakabukas ng konti yung pinto kasi lalabas kami. Hindi lang kami lalabas ng kwarto. Lalabas kami ng bahay. Pupunta kami sa bahay nung grandparents ko sa tapat. That's so cruel. Tapos gabi na yun. Oh, no. Kasi wala sila mami nun. Tapos anong nangyari? Nung nandun namin sa bahay ng grandparents ko, bigla naming narinig may sumigaw ng malakas si Kuya sumisigaw, umiiyak. Sabi niya, tinatawag niya ako, Day. Tapos umiiyak na siya. Tapos balik kagad kaming tatlo. Tapos nagtatawanan pa kami nung di pa sumisigaw, pati umiiyak si Kuya. Pero ayun. Sorry. So, are you proud of yourself? I mean, core memory Alas may siya. public apology ngayon, di ba? Core memory siya, pero Public hindi ko apology. alam kung ano yung emotion nung core memory na yun. Yun na lang. Core memory. Interesting. Siya? Question mark. Si Kuya pala yung... At this point, may public apology na coming from you right now, di ba? So, pag napaload niya to, baka patawarin sorry ka niya. Kuya, sana May pagtawanan chance. mo na lang din yan ngayon. Or either itakwil ka niya, di ba? We'll see what happens. Next week, dalawa na yung kailangan ko i-revive, you know. I-mediate mo na. Immediate, yeah. Meron pa pala akong yeah. madadagdag, sorry. Feeling ko alam ko na kung bakit. Shit, magiging sub-story na naman to. Pero on my side na. Okay. Kasi nabanggit mo kasi yung paborito mong laruan bago tayo mag-tangent into Star Wars. I think I know why I stopped playing and I didn't have the passion as a child to play. Also, Kasi meron akong paboritong laruan din. Tapos, ironically enough, nung bata-bata pa kasi kami ni Kuya, my grandfather on the mother side is booming, kaya medyo may kaya kami. So marami... Gooning? Booming. Booming. Jeez. Kala ko like what? Gooning. 40% capacity na yung brain ko, right? Yung lolo ko nagugun. Oh, man. Hindi, pero ayun. Okay, we can't luma tayo sa image yun. Medyo may kaya kami nun. Actually, mabilis na background lang. Yung lolo ko kasi, hindi ko siya tinatawag na lolo, yung lolo ko sa father side. Papu yung tawag ko sa kanya. Si Papu. Okay, yung mga cute names. Si Papu, siya yung nag-start, I think, ng industry ng Japan surplus na mga generators, ng mga Wow. Siya yung nag-start nun, I think.
Or di ko alam kung nag-start nun in general or nag-start nun sa area namin. Kaya, syempre, siya yung the guy to go to pagdating dun sa mga bagay na yun. So, medyo mayaman-yaman pa kami nun. Tapos meron kami mga original na laruan. Pero syempre, kapag bata ka, wala kang pake kung gaano ka dami na yung laruan mo. Kapag meron ka nakita sa mall na, uy, gusto kong bilhin tong laruan na to, tuturo mo kagad, tapos titingin ka kagad sa parents mo para bilhin nila yung laruan na yun. Tapos, napunta dun sa point na, syempre kapag bata ka rin, marami kang, wala akong maisip na ibang term, kaya katarantaduhan na lang yung gagamitin kong term. Karutan, kakulitan, ganon. Nagagawin kapag bata ka. So, makulit ako ng bata. Gumawa ako ng something that I don't even remember anymore. Pero naaalala ko yung sequence of events nung punishment sa akin ng tatay ko. Hindi ko ito sinasabi para magalit kayo sa tatay ko. He's a great father. Shut up. Ayun. I love my dad. May bombshell. I love my dad. But... My dad loves me, pero they're trying their best as their parents, pero alam mo, magkukulang din sila or magkakamali din sila or they will go overboard. For context, din, ang paborito kong laruan, like all time, Power Rangers na kulay blue. Yung nabibili sa Divisoria, yung hindi masyadong nagagalaw yung arms. Wala siyang ganito. Wala siyang articulation sa like ano tawag dito sa elbows. Ano lang siya, ganun lang siya. Yung mismong kilikili, buong arm lang yung nagagalaw. Yun yung paborito kong laruan. Tapos naglalaro ako, tapos I think I did something bad that I don't remember anymore. Tapos kalaban no Power Rangers na blue na yon is I don't remember what actually. Feeling ko Spider-Man? Hindi. Basta ano siya, yung original na galing sa Marvel mismo na ano. So, mahal yun. Isipin mo, Divisoria Power Rangers versus Marvel na original. Yun yung pinapaglaban ko. Tapos, I actually favor the Power Rangers na galing Divisoria. Kasi wala pang concept ng pera at original merch nun. Naglalaro ako, tapos nagalit yung dad ko. Tapos, ang sinabi niya, ang ginawa niyang punishment sa akin is kumuha ka ng laruan mo. Tapos pumunta kami sa Dirty Kitchen. Nung pinakauna pa naming bahay yun, hindi pa yung bahay sa Valenzuela, pero bahay din, sa Valenzuela din yun. Sa Gaspar. Yun yung pangalan ng pinakauna naming bahay nung batang-bata pa ako. Punta kami sa Dirty Kitchen. Tapos ako, nagpapanik ako kasi una sa lahat, si kuya yung sobrang daming cast members palagi nung paglalaro niya. Like, isang buong ganito, isang buong arm ng action figures, tas lahat yun kasama for some reason dun sa cast nung ano niya, nung paglalaro niya. Tas ako laging dalawa lang. Yung bida, yung kontrabida. Tas ako nagpapanik ako kasi ayoko namang ibigay kay daddy yung laruan ni kuya. Patayin pa ako ni kuya. Ang kinuha ko, yung original na Marvel na Spider-Man, I think. Binigay ko kay daddy. Sabi ni daddy, wag yan. Original yan. Jesus Christ. Tapos, pinabila ka lang for nothing. Tapos, ako, mangiyak-ngiyak na ako noon, nagpapanik na ako. Ang binigay ko kay daddy, wala na akong ibang natitirang laruan na nasa baba na hindi na kailangan kunin sa taas. Ang kinuha ko yung paborito kong laruan na Power Rangers na blue. Daddy, hiniga niya yung Power Rangers na blue sa counter ng Dirty Kitchen. Counter, tama ba? Counter yung tawag. Basta yon, yung parang table pero bato, concrete, cement. Nilagay niya doon, kumuha siya ng martilyo tapos hinampas niya yung Power Rangers na blue. Damn. Tapos nasira yung paboritong laruan. Tapos after nun, wala na. Hindi na. Feeling ko, doon nag-start yung decline nung pagkagusto ko maglaro. Holy shit. Ang lalim feeling ko ng wala. Hindi ko pag-uusapan yun. Pero it tells something about myself and how I perceive the things and the people that I love. Sobrang lalim ng nag-epekto. Kasi wala lang, biglang pumasok lang sa isip ko. Pero yun, imagine, you're a child,
yung paborito mong laruan, ilalagay sa countertop, hampasin ng martilyo hanggang madurog. Holy shit. Ayun. Yeah, well, complicated. Our parents are complicated. Yeah. Nasa gitna sila ng generation kasi na Yeah, Ano ba? actually. Generation Yeah, right? ng Like, yun yung- grandparents natin, pati natin. ng grandparents na, yeah. It's, I don't know, like, dati like, may resentment on my end, right? Kasi, yung treatment, yeah, syempre, yeah. Nakaka-relate ako in a bit kasi like, meron naman ganyan akong experience with my mom naman. With yung sa Game Boy naman. It's very similar kasi parang aalis yata yung like relatives namin tapos gusto ko sumama pero ayoko. Ayaw niya ako pasamahin so umiyak ako. As in nag-tantrum talaga ako. As in tantrum talaga. So, meron akong bala that time. Pokemon Silver. Uy, Generation 2? Yeah, Generation 2. Damn. So, para mapatigil niya ako, para talaga tumigil, di ka titigil. Kinuha niya yung bala. Tapos kuha siya ng martilyo. Yung mom ko. Jesus. Hindi ka titigil. Ako that time, parang naisip ko, parang yung time na like, like, i-challenge ko yung mom ko. Anyway, titinang ko. Alam mo, kasi bata ka rin. So like, you will fuck around and you will find out. takot ka mawala yung game, pero like, sisira ba niya yung game? Parang may ganun na yung mama. Hindi compared before na, diba, bigla ako susunod. Bigla na tayo. Ma-overcome ka ng takot. You know what, i-challenge kita. Like, hindi mo kayang gawin. Iiyak pa rin ako. Well, RIP sa mga paborito nating laruan at laro. So, I don't know. Ang weird yung similar experience, right? I mean, something about it na maybe different siya kasi ikaw na gagamit ko yung T-word, the trauma. Kasi like after that, di ka na naglaro, right? Let's not get started on trauma. Ito lang. I guess yun lang yun. Kumbaga like nag-stop ka na. Kumbaga hindi na yung same appreciation mo sa toys compared before. Ako that time, I don't know what happened. Just, yung parents sa atin may rage, temper, may temper. Parang ganun, I guess. Like, I mean, lahat naman kasi ng parents, first-time parents eh. Kahit gano'n na karami anak nila. First-time parents sila lahat. Kasi first-time parents? Hindi, matuturuan lang sila ng parents nila kung paano mag-parent. Pero kapag sila na yung naging parent, at kapag tayo na yung mga naging parents sa future, hindi natin alam kung anong gagawin natin. At sila din, hindi rin nila alam yung ginagawa nila. Yun yung I guess parang na-realize ko na habang tumatanda ako na kasi akala ko dati yung mother, yung parents ko like infallible, diba? Like, hindi sila like, alam nila lahat ng answers. Bakit blue yung sky? Kasi ganito, like, oh shit. I guess doon habang lumalaki ako, yung feeling na parang, hindi tao yung mom ko. Like, hindi niya alam tong fact na to or may ginagawa siyang mali pala. Kasi akala ko dati, kasi yung mother ko like, strict yung mother ko, let's say, both sa schedule and sa like, basta na-realize ko sa, like ano sila, they're, flawed. They're human. And and doon mas naiintindihan ko sila after that, I guess. May understanding na they don't know what they're doing. I guess ako movie, may movie na may quote na gano'n na yung parents natin hindi nila alam ginagawa nila, like really stuck to me yung ganong quote na sinabi mo just now na like they're just figuring it out then, the same as you, as you're growing old, sila din like how do I handle this, like this child. habang fini-figure out mo paano maging anak, sila fini-figure out din nila paano maging magulang. Magulang, yeah. It's something like it's really difficult to like understand pag nandun ka, especially pag bata ka. Pero syempre retrospection mo na lang siya magigets. Pero so I don't need solution dyan kapag nandun ka mismo or nandun yung parent mismo, right? Like it's, I don't know. So yeah, it's just rough. Pero ups and downs ng childhood, I guess, yeah. Disclaimer lang ulit. Mahal namin ni yung mga magulang namin. For sure, very close kami nung same, mom, actually, right? same. Just, dahil din sa meron mga blots, let's say. Dahil din sa mga napagdaanan namin bilang pamilya, I think it's what made us closer. Tapos napunta kami lahat sa breaking point ng isa't isa sa isa't isa. Yeah, na-challenge yung isa't isa, right? Ano yung limits nyo as a son or as a father, as a mother. Ayun, kumbaga, same with anything. Sa mga ganong catalyst ng buhay mo, catalyst ng relationship mo with your parents, with your brothers, sisters, with your siblings, or kayo buo as a family,
it can make you or break you eh. So, always choose na parang, sayang naman lahat ng mga pinag-awayan nyo kung kung hindi kayo nag-i-improve in the grand scheme of things. Kung hindi nag-i-improve yung relationship nyo bilang like closed off ka pa rin sa magulang mo, closed off pa rin yung magulang mo sa'yo, mababa, inferior pa rin yung tingin sa'yo ng mga magulang mo. Kahit konting sense of equality lang na parang, ay okay, tumatanda na yung anak ko, they can be their own person. Kasi merong mga parents din, I know a lot of parents na hindi tinitignan as independent or walang sense ng independence ang kanilang mga anak, which is a bad thing. They see yung mga children as an extension of themselves. Tas sobrang So, like, binibaby parang, nila yeah. kahit na matanda na. Very hindi yun okay. Hindi lang for the parents na they have to learn to let go one way or another. Mahirap din yun sa kids na hindi matututo maging independent. Kapag sila na-throw na sila sa real world, good luck. Good freaking luck, man. Mahihirapan kayo mabuhay. Damn. Wait. On a lighter note, please. On a lighter note. On a lighter note, iyakin ako sa school nung bata ako. Iyakin ka sa school, interesting. Inisip ko tuloy kung ano ako nung... Iyakin ba ako? Napunta ako sa point na nung preschool, I think. Preschool. Like kung sinisilip yung gate. Hindi ako nakikinig sa teacher. Silip ako sa gate kung nakadungaw yung ano ko. Yeah. Ako din parang feeling ko may ADHD nga ako nung bata eh. Like hindi yung reklamo sa akin ng mga teacher. Like tayo daw ako ng tayo. Tatayo lang ako like for the fuck of it, you know. Di ako makabehave. Di ako makabehave. I think yung elementary din. As in, makulit lang akong bata. Yun yung word, makulit. Tapos nung naging grade 1 ako mas lumala. Kasi, Mas okay, lumala? yung preschool ako, ewan ko, parang na-overthink lang ako nung bata na parang, kailangan may nandyan. Kasi baka iniwan na ako, baka iwan na ako dito sa school. Ayoko dito sa school. Nung grade 1, yun yung malala na umiiyak na talaga ako na as inumagulgul ako. Napunta dun sa point na pumunta ako sa principal's office nung kinder to grade 2 na na building na yun. Tapos kinausap ko yung advisor ko ata or yung mismong principal, I don't remember. Basta may kinausap ako na sobrang higher up nun. Tapos sinabi ko na, dapat po hindi po nila pinapasok kasi may sakit po ako eh. Pero wala akong sakit that time. Nasa loob mo sakit Lang ako. Pero sobrang kasi, sobrang kailangan na nandyan yung parents ko or kahit sino yung sundo ko or anything. By the time na lalabas ako para mag-CR sa school, kasi walang CR sa mismong classroom, or kapag uwian na. Kapag na-late sila, ewan ko kung bakit. Ang iniisip ko na kagad, wala na. Hindi na nila ako pumuntahan, hindi na nila ako susunduin, hindi na nila ako mahal, hindi na nila, wala na. Iiwan na nila ako dito. Ewan ko kung bakit. Pero ganun yung, ko nung grade 1. Pero by the time na naging grade 7 na ako, shit, bakit nandito na kagad sila? Gusto ko pang gumala kasama yung mga kaibigan ko. Gusto ko pa maglaro ng basketball dun sa court kahit di ako marunong. Gusto ko pang gumawa ng Ayun, yung pinaka gusto ko na lagi nandyan yung parents ko ng grade 1. Kabaligtaran nun around grade 7. Tapos ayun. Kumbaga, the duality of man. Kapag tumatanda. Pero yun, yung adolescence ko, medyo sheltered. Yung... I feel like super similar tayo yan. Wala tayong kwento about sa laro sa labas or some shit na puro lang talaga. Loser behavior. Yung mga behavior na pang very talaga. Very sheltered na may towel sa likod na may pulbo. Ganun. Yeah. Actually, ganun ako ng bata like may towel tapos may pulbo sa likod. Same. So kasi parang hikain ako amoy Johnson's ako. Yeah. Pero bata may hika ako talaga. As in talagang ma-hospital akong kid before. To the point na like doon ako nag-New Year sa hospital nung bata ako. Core memory ko yun. Core memory in a sense na like nare-remember ko yung itsura nung window, alam mo yun? Tapos yung putukan sa labas ng hospital. Parang ganun. Kasi na-confine ako. Yeah. So, masakitin tapos shelter, no? Yun yung weird. Mas sheltered ka, mas ka pa, mas susceptible sa sakit. Actually, feeling ko,
part ng pagiging sakitin yung pagiging sheltered. Yeah. Kasi hindi ka exposed sa foreign contaminant. Yeah, Sabi yun sa din yung Wally, naisip right? ko. Yeah. I feel like, yun yung problema. So, Foreign contaminants. di ba yun yung sinasabi ng yung maglinis si Mo? Yung nakita niya si Wally? Yeah. Foreign contaminant. Kaya niya hinahanap. Yeah. Oh, sorry, like, Kaya niya favorite movie hinahabol. kasi yun. Yeah. One of my favorite movies yun. Yeah, ano ba ko? Wait, gusto ko to topic ako. Curious ako. Elementary, okay? Tanggalin natin yung high school kasi curious ako. Okay. Nagkaroon ka ba ng crush? Oh And kung my nagkaroon ka ng crush, may ginawa ka ba about it? Nanligaw ka ba? Nanligaw ko. Yan ang gusto ko, And paano? Like, ganito, hindi pala. Sino first crush mo? Yun na lang. Nung elementary. I'm sure elementary kahit isa meron. Holy, hindi ko na maalala. And paano nag-start yun? Basically, yun yung idea, yun yung sparking ng adolescence, right? Holy. Ako, I still remember it. I feel like hindi ko siya core memory, core personality. Hanggang Hindi, ngayon, sige, right? ikaw muna sa akin. Inaalala ko kasi hindi ko maalala. Holy. Hindi daw nagka-crush eh. Paano ba? Kasi nagkaroon ako ng best friend nung grade 2 na girl. Siya nag-introduce ako sa Pokemon. So like, nagbago. Actually, literal. No joke. No exaggeration. Siya nagbago ng buhay ko. Kasi kung hindi niya in-introduce yung Pokemon, like, I don't know, like, may something about I don't know, like, I guess iba yung interest ko, I guess. Pero siya nag-introduce, like, to the point na siya nagbigay sa akin ng silver. Ooh. Siya nagbigay sa akin ng bala. Like, hindi ko binili yun. Siya nagbigay. Nasinira. So, sa Pokemon Yellow, yun yung binigay niya sa akin. Yellow muna tapos silver. Kasi talagang halos 999 hours na ako dun sa Yellow kasi talagang na-complete ako like, as much as possible. Anyway, like, I guess technically yun yung first crush ko. Pero that time kasi grade 2 pa ako eh. So wala pa akong emotions of like, alam mo yun? Emotions na like parang wow. Grade 5, nag-start. Naalala ko na, oh my God. Yan, naalala mo sa basta sa akin, grade 5 nag-start. Full of regrets kasi I was a D-bag nung bata ako. Ooh. Kasi nung nalaman kong may same crush passion tayo. siya sa akin. Kasi nalaman ko may crush siya sa akin. Kasi yung bata ako medyo like, ako kasi very sheltered. So ibig sabihin like, medyo, yung kamay hindi makahugas pinggan. Alam mo, like, malinis, quote unquote. Kasi public school din ako nag-aaral that time. So I guess may levels of standards, I guess. Physical appearance, I guess. So, may crush sa akin yung si ate girl. I guess ang problem ko that time is like, sheltered, wala akong alam sa ganyan. So, binuli ko siya, na-crush niya ako. It's so weird. It's a weird thing. Yeah. I don't know. Like, yeah, hanggang ngayon, I don't know. Like, I feel like if I could go back in time, hampasin ko sa yung sarili ko. Right? What the fuck are you doing? Kasi like, I don't know. Napaiyak ko siya. I remember napaiyak ko talaga siya. And yun yung palaki regret. Kasi like after that, like ako naman yung super nagka-crush sa kanya. Until grade 6. Na pinurso ko siya as parang, hindi naman compensation, as like realization na shit. Oo nga pala, like, oh yeah, like crush kita. Like, I don't know, maybe parang avoidant yung feeling that time. I don't know, like I'm still trying to think about it. Why ko yung ginawa? Siguro hindi ka eloquent pagdating sa pag-express ng nararamdaman mo. Understatement ng eloquent. Like, kaya lumabas siya as bullying. As bullying, weirdly, right? Like, yeah, regrets were had. But, I don't know. Pero maybe okay lang din na hindi niya ako quote-unquote sinagot or hindi niya ako in-entertain. In-entertain niya ako in a sense na like, gumagawa ako ng custom-made sa papel na like handmade letters. Ganun akong like, as in talagang may drawing pa yun. May color! May crayon, bro! Saan nakakita nun? Diba? Ganun na, yun ang peak Riz. Nananigaw. Like, Peak nakatupi. Riz Alam mo yung na, nakatupi? Ibibigay ko sa kanya pag uwian na sa college. Uwian na sa school, ibibigay ko sa kanya yan. Bibigyan mo ng note, tas ay ng Ng letter. Bro! As in, ewan ko kinip yan or hindi. Pero like parang, yeah, like, deserve na hindi ko na daw. Kasi, nalaman ko na to sa kaklase ko na funny enough, yung kaklase ko nagpaalam sa akin ito nung elementary, naging jowa ko nung high school. It's so weird. Pero that time, wala lang siya. Like, kaklase lang namin. Ka-friend niya yung crush ko kasi magkaiba ng section. So sabi niya that time na ang reason daw kaya di daw niya ako sinagot
nung naging kami na nung kaibigan ko, naging jowa na kami. Tapos tinanong ko siya na, di ba close kayo nung crush ko? Ba't niya ako di sinagot nung elementary? Sabi niya, kasi sabi niya, immature ka pa daw. Yun sabi niya. So, diba, So parang, naano ko yun, I get it. I get it. I feel like yung drawing really turned her off. Like, I feel like in hindsight, right? Like, bakit di ko siya pwede diretsuhin or di ko kaya diretsuhin. So, like, I don't know, like, something about it. You know what? Medyo deserve ko yun, actually. Like, late bloomer ako, you know? Sheltered, okay? Pero Sheltered. masakit pa rin, syempre. Holy! Yeah, yun yung ano. Yung burn doon, brad. Kasi, actually. Kasi like, na-imagine niya, like, pag kami na daw, ano daw mapoprovide ko, right? Like, syempre, grade 6 kami nun. Pero sa mata niya, syempre, ano yung mabibigay ko? Ano? So, actually, di ko rin alam. Hindi ko rin alam kasi yung feelings yun that time very new. But dati sinabi sa kanya, matututo ka kung paano bang bully para i-express yung mga nararamdaman mo sa Kaya nga it sucks like ang late ko mag-mature. I feel like, ewan ko kung it's a guy thing or like growth thing. Feeling ko it's a guy thing na mabagal mag-mature. Kasi sobrang aga ng mga babae mag-mature eh. Yeah, naniniwala ka ba doon na mas mabilis mag-mature or meron bang credence yun na mas quote-unquote, mas maybe emotionally mature. Maybe yun yung mas specific here, right? Mas mabilis mag-emotionally mature ang babae versus guys. I don't know if like may scientific shit about it. Pero yun yung parang common thing yung sinasabi, right? Oo. Anyway. Pero ito, dahil naging bata din naman tayo, I can testify to that na mas maagang naging mature yung mga babae. Or siguro, lang, siguro, hindi. It's either mas maagang nag-mature ang mga babae or mas magaling nilang na itago ang immaturities nila. Kasi sobrang bulgar ng mga lalaki ipakita yung immaturities nila. Sobrang rowdy ng mga lalaki. Sobrang, tapos kapag nagsastart na yung mga hormones, ang babastos na ng mga lalaki, mga green-minded na ng mga lalaki. Yeah. Ayun. Kumbaga, tao din naman yung mga babae. Feeling ko, merong ilan sa kanila o kaya sila lahat, nagkakaroon din sila ng mga ganong emotions, nagkakaroon din sila ng mga ganong sentiments, pero hindi nila pinapakita sa public, hindi katulad ng mga lalaki. Actually, I kind of resented is a strong word. I kind of disliked a lot of guys dahil ganun sila. Kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na nagla-lust over kahit mataas yung ewan ko. Tinatago ko din yung sa akin, yung parang yung urges ko na parang ang ganda o kaya hindi ko napipigilan yung mga ko as a teenage boy. Hindi ko na napipigilan yung mga ko rin. Pero natatago ko. Naiinis ako dun sa mga lalaki na konting decency naman kasi nakakahiya, may mga babae tayong kasama pati personally hindi ko rin nagugustuhan yung mga yung ganong. Kasi alam mo yun, you know what I'm talking about, yung mga lalaki na ganon. If anything, marami pa rin mga ganong lalaki, kahit ganito na yung age nila, kahit ka-age na natin sila. May mga ganon pa rin talaga. Yeah. Hindi ko gusto yung mga medyo nagkikringe ako kapag naaalala ko yung mga ganong lalaki. Kasi meron ng ka-senior high. Pero, okay, going back to the question, kasi naalala ko na kung sino yung una kong naalala mo yung first. Ang weird. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya, pero naaalala ko siya. Ang weird kasi for me, nasabihin kung sino yon kasi from kinder until grade 12, kasama ko yung mga tao na yun eh. Kasi, wow! Kasi, ang tagal ganito kasi yun. Actually, buong batch kaming halos magkakasama from kinder to grade 12. Yung iba nadadagdag lang, pero sobrang handful. Kaming 100 lang kami sa batch. Kaming 100, magkakasama kami from kinder hanggang grade 12. So, nakita namin yung sarili namin na parang super bata hanggang sa before college. So, ganun kasi sa UPIS, kinder admissions, tapos meron lang nakakapasok ng varsity ng grade 7 or ng lateral sa grade 7 din na parang
basically high school, pero mga 20 lang yung kukunin, ganun. Kasi may mga lilipat from UPIS to Pisay, ganyan, lumilipat sa mga ganun yung nangyari sa batch namin. So, kakilala ko sila. So, ang weird na parang, uungkatin ko yun, kilala ko pa, even until now, yung tao na yun. So, yun. Naging crush ko siya, tapos ang inopen niya sa akin, hindi, ang inopen niya sa akin yung buong kabuuan ng introductory facade ng emo culture. Emo culture? Okay. Yeah. Wait, paano mo siya nag-crush? Like, origin story? Like, when? Grade 3. Let's start, like, grade 3, gotcha. Magkaklase ba kayo? Like, anong... Magkaklase kami noon. Tapos parang, ang parang thing noon is, crush ko siya, tapos crush niya rin ako, pero wala pang concept ng MU nung kapanahunan namin. Or ng word ng situationship. Oo. Yeah. Yung mga ganon. Sorry, matatanda that na time? kami. Ano pala tayo that time, Forward thinking ang Pilipino. Mutual understanding. Mutual diba? understanding. Interesting. Pero hindi kami gumagawa ng move sa isa't isa. Ang tanging naaalala ko lang na move is, while class, kapag hindi kami nagte-text sa isa't isa, lumilingin kami sa isa't isa, tapos minamouth namin yung words na galit ka ba. Yun lang. Yun lang ginagawa namin in person. Mm-hmm. Tapos sobrang layo pa namin kasi magkalayo yung upuan namin. Pero sobrang online, hindi siya online. Sa kanya din ako natutong Yahoo Messenger. Jesus. Yahoo Messenger. Kabisado ko pa rin yung telephone number ng bahay nila hanggang ngayon. Tumatakas ako ng bahay ko, tapos pupunta ako dun sa aforementioned bahay nila Mamu at Papu, kapitbahay namin, para lang tawagan siya. Para lang hindi malaman ng parents ko na nakakatelebabad ko siya. Yeah. So yun, na na-miss ko yun yung telepono. Actually, telephones. Kulay puti amin Tanda yung kulay. I don't know, I miss it. I miss yung tactile feeling na like parang... Yeah. Tapos yung tunog ng Yeah, parang ganun tunog. Yeah. Tapos, ayun. Actually, ang dami kong natutunan sa kanya. Natutunan ko rin ata Club Penguin sa kanya for some reason. Ewan ko. Club Penguin, yeah. Adik kami ng kapatid ko dyan. Ayun. Ang dami niyang ring na open sa akin. Tapos ako, hindi naman ako nagpanggap na, uy, alam ko yun. Gusto ko yun. Hindi ko ginaya yung ginawa mo sa sa Star Wars. Addict siya, lahat kami na addict sa Club Penguin tsaka sa Farmville. Actually. Pati yung ate ko, like Farmville, like literal Farmville, you know? Pero ang ginawa ko kasi, para dun sa tao na yun is, tinry ko lahat ng mga gusto niya. Okay. Wow, so like, as in ikaw yung ultimate form ng sinabi ko kanina. Like, gusto mo ba na to? Yes. Tapos proceeds to like studying. Hindi ko sinabi na gusto ko, pero... hindi mo okay. Hindi ko sinasabi ko na hindi ko to alam, or kapag may narinig ako about this pero hindi ako ganun ka wala akong masyadong alam. Hindi ako ganun ka familiar. Pero after nung mismong conversation na yon, aalamin ko na kagad kung ano yon. Tapos itatry ko na kagad. So yon, emo culture, Club Penguin. Emo culture. Pati yung kanta ni Craig David na Insomnia. Kinabisado ko yun para sa kanya. That's cute. Yung because I can't sleep till you're next to me. Yun, basta yun. Hindi pa kilala si Craig David nun, or baka kilala na siya, hindi ko lang alam. Pero yun so nahumog niya yung unang time na yung interest mo, yung yung hobby personality, I guess. Pero hindi naging kami, tapos hindi rin naging kasi ayun. So why? Anong hindi or anong nangyari? Bakit hindi nag-click? Ewan ko, hindi ko alam kung ganito yung kultura sa school nyo, pero sa school kasi namin, ang bilis ng kalakaran ng mga tao sa crush, pati sa pag-uncrush. Hindi siya uncrush eh. Magkakaroon lang ng bago na crush. Tapos parang yun na yung, parang nakalimutan ko mo na kagad yung una mong crush. Ayun. Tapos feeling ko pareho kaming dumaan dun sa point na yun na parang, di na namin crush yung isa't isa. Tapos may iba na kaming crush. Parang ganon. Kaya hindi ko rin maalala kasi sobrang passing thing nung crush. Tapos ayun, hindi
hindi nag-stick lang yung tao na yun kasi siya yung una na naaalala ko pagka tungtong ng grade 3. Kasi milestone kasi para sa amin ang grade 3, pati ang grade 7. Kasi, ayun, parang preschool sa amin yung kinder to grade 2 eh. Parang ganon. Tapos ayun, yun lang, naalala ko lang siyang ganon. Sana okay ka pa. Okay ka ba, dude? Sana Pero ito, sa sobrang weird, sobrang weird kasi na parang, na from kinder to grade 12 sila mga kasama ko. So, ibig sabihin nun, yung friends ko, na karamihan doon, mga lalaki, ganyan, magiging jowa nila or magiging crush din nila yung naging crush ko. Kasi konti lang kami, 100 lang kami. Ayun. Tapos, ito rin, fun fact, shoutout naman sa squad ko, sa Bradas. Sana naman, nanonood kayo. Hindi, o kaya nakikinig kayo. Pero ito, yung squad ko, isa sa mga thing namin, na nagpasahan kami ng jowa at one point or another. Sorry, wait. Naglag ako for one second there. Like, what? Kasi, sabihin natin, meron akong naging girlfriend or naging nakamabutihan around grade 6. Pagka-break namin nun, a few months after that, yung isa naman sa squad ko yung naging jowa nun. Tapos yun, tapos ang thing ng namin, ng squad namin is para kaming web. Na, uy, naging jowa mo rin to. Uy, naging jowa mo rin to. Naging ganun. Kumbaga, para siyang Spider-Man meme. Pero ang tinuturo namin, yung mga tao na, ay, ang galing, naging jowa ko rin to. Ay, naka-MU ko to. Naging ganito. Kasi sobrang interconnected ng batch namin. Kasi wala kaming ibang choice. Kasi kami lang magkasama for 12 years, 13 years. 12 years, 13 years kung kasama kinder tapos grade 1 to 12. Kami magkasama. To the point na ayun din, nagkakaroon din na parang comeback na parang sabihin natin, naging nakamabutihan or naging jowa around grade 6, grade 7, ganyan. Tapos magkakabalikan around grade 12, ganon. Yun, normal yun sa amin na nagkakaroon ng, normal ba yun? Ayun, ganon yun nangyayari. Tapos ayun yung love life ko nung bata ako. Until graduation ng senior high. Kasi kami din magkasama eh. Okay, on rotation. Okay, interesting na. Rotational yung jowa. Rotational, parang may season changes, you know, like, may patch. Sa game. May patches. For this year's patch, for grade 10 patch, ito naman yung combination. Pero solid na, okay, na thing doon is inaabangan namin yung mga balita tungkol sa mga, meron kaming mga boto-boto na, uy, feeling ko itong love team na to magtatagal to. Si X pati si Y magtatagal tong mga to. Kaso unfortunately, ngayong graduate na ako sa college, nalaman ko na wala nang nagstay. Lahat ng mga wala nagstay? What do you mean? Wala nang nagstay na love team. Kasi meron pa kasing dalawa na natitira bago nung pumasok ako sa college ulit. Nung pumasok ako may dalawa pang natitira na parang, uy, magjowa na to nung nung high school pa lang, ganito, ganyan. Tapos by the time nag-graduate ako, nag-break na yung yung dalawang couples na yun. Like hindi 4 na tao in one relationship. Dalawang relationship. Dalawang tao. So, dalawang tao sa isang relationship, tapos dalawang relationship, so 4 na tao. Nagigets nyo naman, bakit ko in-explain. Pero yun. Tapos wala nang mga OG couples ng batch namin. No. Kasi namin parang sila yung last of the old guard. Parang ganun. Kasi wala na. Man. Yeah. I get it. Yeah, yung konsepto na yun, like, I remember yung parang, hindi, mali. Isip ko yung word na todga. Ano ba tawag doon? Yung OTP. Yeah. One true pair. Yes. Yeah, parang yun kayo na. Like, hindi mo na ma-imagine with another person tong person na to. Pero kapag nag-break sila, oh, damn. Like, parang ikaw din, masasaktan ka din. Yeah, parang genuinely you were rooting for them. Even if hindi ka naman, wala ka naman sa relationship. Like, invested ka at least na. Naki-epal ka lang na parang may comfort doon, right? May sense of comfort and normalcy kapag
silang dalawa. Yung sila. Pero pag wala, parang may nagbago. Yung parang, damn, hindi to normal. Hindi. May nagbago sa universe, may nag-change na equation parang or something. Canon event yung nangyari na parang shit. Yeah. Ito pala yung may mga kailangan. ganong couple. Ang cute, no? I mean, hindi cute kasi nag-break sila. But yung ganong phase na like, ang cute nila, right? Hindi sila nakakaingit. Hindi sila nakakainis. It's just like, may purity. I don't know what to call kasi may ibang couple na like nakakairita eh. Yung aesthetic nila, right? Yung energy, yung aura. Yeah. Wala akong ma-explain na iba kundi parang ganun. Pero may ibang couple na like ang wholesome lang talaga. So parang you can't help but like, root for them. And like, parang ganun. Uy, sa college, maraming Or maybe, lang ako, sa college. Sa college natin, meron ako naisip na isang OTP pero hindi ko sasabihin kasi Pero May yun, mga OTP sa college, right? Yeah. Sa yung pre-pandemic, I guess. more But power I sa don't mga know kung- OTP dyan. Stay strong I don't pala, know if stay sila strong. pa rin. Yeah. Please. Please, yeah. Okay, wow. Ang colorful pala nung crush era, I guess. Kasi literal na lang talaga yung parang, typical ba yun akin? Yeah, typical. Pero sobrang Na-experience ko yung heartbreak. Hindi, rejection, let's say, yeah. sobrang solid nung inopen niya sa'yo yung Pokemon. Boy. I agree too. Ibang ano yun eh. Ibang ano yun. Nasa ano na siya ngayon? Actually, ito yung very weird na like lore kasi, wow, very relevant. Kasi like, weirdly, a month ago, weirdly, out of the blue, literally like out of the blue, bigla lang pumasok siya sa utak ko. As in sobrang tagal na talaga na. Syempre, like grade 2 pa yun eh. Tapos kabisado ko yung whole name niya. As in yung whole name, kabisado ko pa rin. Ewan ko kung ba't kasi like, may something sa name niya na parang, memorable, I guess. So like, You never forget your first. ano lang talaga, search ko lang siya sa Facebook. Nag-ano lang talaga, literal na stab in the dark na, check ko nga kung meron siyang Facebook, right? Sinearch ko lang yung buong pangalan niya. Yung buong pangalan niya. Kasi yung pangalan niya, alliteration eh. Puro parang Okay. basta puro letter A, yun na lang. Puro letter A, ang cute. So like parang sobrang madaling tandaan hanggang ngayon. So sinearch ko lang, lumabas. Nandito siya sa US. Oh! Yes. It's so weird, right? So weird. Ewan ko ng state. Pero, ang weird. Nasa US State siya of ngayon. shock. Pero may jowa siya and she's so fucking jack. As in talagang muscles. Like, damn. Yeah. Kasi ang funny, nag-update siya a few weeks ago. Sinearch ko na siya nung araw na yun. Tapos may yung post niya like mga 2-3 weeks ago. So like, hindi siya nag-update masyado. Pero for some reason, napa-update siya kasi ang unang post niya doon. Hindi ko to ginagawa English, but I never do this, but life update because I'm so proud of where I am today. Parang ganun. So ang weird lang, parang kinatch up niya ako sa life niya. Kasi like parang, so nabasa ko niya nga, meron siyang na-promote siya, tapos living with her, jowa. Tapos syempre, yung body, like, siya talaga jack. Tapos meron daw siyang 2 pusa wa aso. 2 pets. Ko, wow, holy moly, magkaita. So doon ako na for the first time, damn, good for her. Pero like, I want that. I want that! Kasi like, wala, ang cute. Ang very cute yung life niya right now. Very happy siya right now. And it's something na parang, good for her. Very good for her talaga. And it's really nandito siya sa US, of all states, of all countries. Yeah, like, okay. At meron doon sense of comfort na, nandito siya, Kasi like, super naging close talaga kami ng grade 2 eh. So, pero grade 2 lang yun, right? 1 year lang yun of like, a whole span of like decades, right? So, a lot can at happen. least, alam ko na okay siya, Nahiya ko i-add siya or something, but, syempre gusto ko lang siya kamustahin for old time's sake. Pero at least may update siya, may post siya. So, parang lang, cute conclusion lang, I guess. Okay, meron akong tanong. Sa grade 2 crush. Yung for old time's sake, natatanungin mo yung isang crush mo. Sabi, ito Okay, wow. para sa crush wow. lang to, hindi to para sa ex. Ibang usapan kapag ex. Okay, may ibang okay. discussion. Pero sabihin natin crush, ganyan. Yeah, crush. For old time's sake, i-message mo or kakamustahin mo or anything. Para sa'yo, sign. Okay lang ba Okay. yun? I mean,
medyo alam ko na yung sagot kasi sinabi mo na eh. I mean, shinare mo na. Yeah. Yeah, question mark. I mean, crush, you know. Okay, in ano na general, siya, medyo cute. in general na parang hindi lang for you personally. In general? Wait, wait, can you like specify ano yung question? Okay lang ba na mag-catch up sa crush? Yun ba yung question mo? Yeah. Or, okay lang ba sa jowa mo yun? Okay lang ba? Hindi ko, I mean, wait lang, inisip ko. I mean, I guess okay lang. Ayoko pa kunahan yung jowa ko, pero like, kasi crush lang naman yun, right? Kunya, let's say, Pati it's been so long. Well, yeah, it's, ewan ko, like, hindi, para sa amin, I feel like, safe to say na hindi sa amin big deal yun, right? Na to catch up on old, hindi nga old flames eh. Like, parang ano lang siya eh. puppy loves, like, parang yung, you don't know what it is yet. Wala ka napunta sa love, right? Like, affection, you know, or infatuation, parang ganun. Parang mas lesser pa. So, parang, the idea na like, kakamusta mo lang siya. Kasi, ewan ko, like, sa amin dalawa muna before I generalize, pero like, you know, kapag katulad nun, yung example ko nga, yung grade 2 crush ko, right? Like parang something lang to like, naisip ko lang, walang halong like, to get with that person, right? Walang ganun eh. It's more so yung memory of the times you had together yung time na yun. Oh, actually, and parang gusto mo lang, you know, gusto mo lang mag-catch up. Basically, yun yung word, catch up. Yung intention talaga nung ano. Since then, yeah. I guess yung intention, right? Ako personally, ganun yung tingin ko sa crushes. Even yung crush ko ngayon, crush ko dati, yung grade 6 yung nga, yung ganun, na I feel like gusto ko mag-catch up sa kanya kasi like, gusto ko lang din ma-update, in a weird way, right? Ma-vindicate ako in a sense na like, gusto ko lang ma-update yung perception mo sa akin. Tama ba yung word? Kasi like parang yung perception mo sa akin is yung grade 6 version ko na super immature, super, you know, hindi pa, you know, wala pang kamuwang-muwang. Parang gusto ko lang, at least ito yung, yung version mo na matatandaan mo ako. Update sa image. Update sa public image. Para sa kanya. Sa image, yun lang. Parang may something lang, parang ano lang ako doon. Parang gusto ko lang ma-update din ako sa kanya, right? Kasi baka iba na siyang tao. Parang gano'n. Yun yung akin. Pero I guess walang halong, basically, for the lack of better term, walang halong mali siya. Yeah. Actually, pero doon ako na ano. So in general, I guess okay lang tanong, I don't know, like, pero kung seloso jowa mo, you know, problem yun. But akin, I don't see a problem with it. So, sa inyo ba, like, may something ba of a... hindi naman. Actually, nagtanong lang ako. Interesting. Akala ko like... Nagtanong lang ako about it. Pero tama naman. Kumbaga, para sa akin, ayun din eh. I mean, hindi tama naman. Hindi ko alam kung ano yung tama at mali. I mean, hindi ko alam kung ano yung ayokong sabihin kung ano yung tama at mali kasi iba-iba naman yun sa kada tao. Pero nagre-resonate sa akin yung sinabi mo na nandun yung sa intention sa pagkausap mo ng tao. Pero ayun, kumbaga, if there's anything na maidadagdag lang is actually, I think this will be a topic for another day kasi sobrang magiging rabbit hole to. Kasi meron kasing mga thing na kapag nagsabi ka, talo ka. Kasi bakit mo sinasabi? Hindi naman siya big deal. Bakit mo sinasabi? So, para naging big deal siya. Tapos kapag di mo naman sinabi, ba't di mo sinabi? Pag-bring up mo, yeah. Diba? Parang Schrodinger's fault. Schrodinger's fault. Kasalanan. Yeah, or something, to that effect. Lose-lose situation. Lose-lose situation, yeah. Pero yun, kumbaga, pero at the core of it all, tama ka. I mean, I resonate with what you said na andun lang talaga sa intention yun ng taong kumakausap. Pati nung taong kakausapin din siguro. Kasi ang weird kung yung taong kinakausap mo parang mag-aano sa'yo. Weird na yun. Kumbaga, red flag na yun na, okay, thank you, nakapag-catch up na ako sa'yo. Goodbye. Parang, alam mo yun, parang lalayo ka din dun sa mga risk. Pero hindi ibig sabihin nun na parang iisipin mo na risk lahat. Kaya hindi ka na mag-take ng chances para mag-catch up or para kumausap ng mga tao, ganon. Ayun. Yeah, I guess I see yung crushes as parang kasi phase yan ng life mo eh. I guess para sa akin, parang, you know, like... It's not that you're going back to your crush. It's going back to the moments when you were that young. Yeah. Which is like, aligned sa topic, weirdly. It's parang it's outside the yung sa feelings mo. Like parang naka-embed kasi sa person na to yung, paano ba, yung
person na outdated version yung before ka maging ganun, before ka maging yung current version mo, right? Like naka-attach sa kanya ganung memory, so masarap lang pag-usapan yun and like i-update yung isa't isa na ganito ako before, ay ganyan pala ako before, like sabay kayo maglo-look back. Yeah, parang ganito pala tingin mo sa akin, ganito pala feeling mo sa akin, parang ganun, like, parang it's something na marirecontextualize yung past mo and mapapaisip ka na I was this kind of person pala sa ibang tao, sa ibang perspective. And parang syempre, it's just something na very para sa unhealthy naging retrospective siya sa sa like looking back sa childhood mo, but at the same time pwede siya mag-introspect sa sarili mo na wow, how far I've grown, or how far I'm still pwede rin ang inverse nun is hindi para ako nag-grow, ganun pa rin ako. Actually siya which is should scare you, right? Wake up call. So I don't know, either way, like it's something like I hope mas open yung tao to do, like even catching up sa friends, right? Like para sa akin, it's just the same sa crushes, I guess. Hey, we haven't talked for a bit, blah, 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 blah. I don't know. Wait. Meron lang ako yung dadagdag. Feeling ko napupunta na tayo sa lull ng conversation at matatapos na yung episode, pero may dadagdag lang ako. Ang weird. Okay. Na, go for it. Kapag lalaki ka, or actually, mostly kapag babae ka. Kapag lalaki ka, tapos magme-message ka na kahit sinong babae, ang maiisip na kagad is yung I have a boyfriend. Oh yeah, I get that. Yeah, I get it. Hindi naman a lot. Masyado. Ang yabang ko nung magsabi ko a lot. Yeah, nakukuha ko yan. Biglang mag-chat sa akin, boyfriend niya to, bakit? Like, magkakatch up lang po, sorry. Yeah, like literally, like, meron, yeah, like, wala, why? What's up? Like, bakit biglang I guess sa kanila na yun, right? Medyo nakaka-flatter in a way kasi like, nagiging kalabang ka bigla sa mata nila, like nagiging I feel flattered malakas ka pala, may aura ka. I feel flattered that you're intimidated by me. Yeah, exactly. Right? I mean, let's be honest, right? Parang ganun yung feeling natin na parang, may intimidate sa akin. I didn't know na intimidating pala ako. So, I'll take it. Nagagalit na sa'yo, natutuwa ka pa. Yeah, ang weird. Ang weird. Actually, it's a good mo ba yung ganun? Yes, actually. Namura pa nga ako. Chat. Yeah. Wala. I don't know. Like, as in, ganun why? yung sinabi ko na parang, yung sinabi mo na, hey, we haven't been talking. I just thought that we should catch up. Tas, yeah, like super very innocent tas minura agad ako. Okay. Sorry. Alright. Matagal na to. Tas ang weird. That pala hindi ako nag-sorry. That pala nag-thank you. Thank you. Kasi tinitignan mo ako as a threat. Hindi ako threat, pero thank you na tinitignan mo ako as a threat. Nakaka-ego boost yun. Nakaka-boost na ego. Thank you so much. I needed this. Thank you. I needed this. Kung sino ka man, stay strong with No, yeah. Ang weird. Ang weird na nangyayari yun, I guess. Siyempre, ang unang isip ito, insecure kasi yung guy. I guess, hindi natin alam yung sitwasyon ng couple, right? About that, mali mo yung pagdadaan sila and stuff. But, typically, I feel like it's safe to say kapag ka naman, comfortable sa relationship, you don't do that. Nagagamitin mo yung chat ng jowa mo, like, to chat yung kausap Pati, nila. bakit kami access sa account ng jowa mo in the first place? Yeah, actually, ito yung weird. Like, mas na-weird ako sa people na may access sa isa't isang accounts. Me too. Kasi before, tinitry akong i-propaganda to, okay, na feeling ko, hindi ako nag-fall for this propaganda nung high school. Na ang cute siya and very trusty kang partner kapag alam niya yung password ng isa't isa. On the contrary. I feel like, no. I feel like sa akin hindi. Like, dati pala parang hindi na sa akin natural yung ganong idea. Nainggit lang ako sa idea na like may jowa that time. Pero I feel like di ba kasi may jowa that time? Pero I feel like yung idea na yun, yes, dun ako hindi pala talaga comfortable, right? Na actually, share kayo ng password. Why? Sa Facebook, ganun, alam niyo yung messages. Like, why? Wala kang individuality. Actually, yes. Yung sa individuality, pati yung sa respeto sa privacy. Pero most of all, pagdating dun sa wala pa akong nakikita na ganito ka counterproductive when it comes to
something that you want to prove, pero you're doing the exact opposite of what you should be doing. Ito, personal opinion. Kasi di ba ayun nga sinasabi na, uy, meron kayong tiwala sa isa't isa kaya binigay niyo yung account niyo sa isa't isa. On the contrary, wala kayong tiwala sa isa't isa kaya binigay niyo sa isa't isa yung Para ma-check accounts niyo. yung messages. Yeah. Para Yeah, ma-monitor it's niyo yung weird. isa't isa. Isn't respecting that person's privacy and not being so conspiratorial when it comes to checking their phone, checking their messages, isn't that a better display of trust than giving that person kung ano yung dapat na nasa iyo lang, which is yung privacy mo? Na parang mas malaking tiwala yung hindi mo kailangan gawin yung mga bagay na yun eh. Mas malaking display ng pagtitiwala na hindi gagawin ng taong to yung mga iniisip ko. Kumbaga, it's not just mistrust. It's medyo gasgas na rin tong word na to, pero medyo insecurity din siya in your point na hindi trustworthy yung tao na yun, pero parang pagpo-project yun kasi hindi mo naiisip na trustworthy ka. Kasi kapag hindi ka trustworthy, takot ka sa sarili mong multo. Kapag hindi ka trustworthy, naiisip mo na kaya mong gawin sa tao na yun yung mga inaakusa mong gagawin niya sa'yo. Ayun lang. Yeah, projection, right? Peace of mind, Kasi peace of capable ako Yeah, capable akong mangyari to if may mangyari sa side ko. So, maybe ikaw din. Kaya parang inuunahan mo na, alam mo yun. Yeah, inuunahan mo na. Yeah, first strike, first punch mo na siya na parang, ikaw gagawin mo to. It's not that. It's not that. Kumbaga, kahit childhood yung topic namin, there will come a time na kailangan natin mag-mature. Guys, everybody, we need to mature. Ayun, lalo na ngayon na siguro yung mga kausap din namin is graduate na or working na. Hindi at least graduate na tayo or working na tayo. Ibig sabihin, mature na tayo kagad. True. Maraming hindi mga porket tuloy ka na, mature ka na. True. Maraming mga namamatay na hindi mature, guys. True. Maraming mga namamatay na hindi mature. Tapos kasi, Well, yung wait immaturity is lang. nagiging entitlement. Well, ganito, challenging question, I guess, to cap the episode. Kasi childhood shit, immaturity, yung mga ano natin. A little bit of childhood trauma here and there, sprinkle of childhood trauma. Ano ba ang maturity para sa'yo? Ano bang definition of maturity? I'm going to sound like a parent. It's Okay. discerning what Go for is right from wrong. Pag alam niyo sa tama at sa mali. Hindi, ang maturity para sa akin is shutting the fuck up. Pero hindi lang siya pagtahimik. Yung pakikinig and knowing na listening to others' voices and considering their point of view more than your own. Yun yung parang maturity para sa akin. Kasi sobrang self-centered ng focus ng mga tao ngayon na parang napapahalagahan nila yung sarili nilang disposition sa mga bagay na hindi na sila nagiging open, or it's good to be critical. It's good to be critical, it's good to fact check, it's good to pero nawawalan na kasi tayo ng pagiging open ngayon. Ang dami nagsabi na, uy, progressive kami. Hindi kayo progressive. Progressive kayo by name. Progressive kayo by kung ano lang yung parang mababaw na definition ng mga ganon. Mature kayo by a shallow definition. Maraming mga, hindi lang sa maraming immature eh. Marami ring mature pero shallowly mature. If you catch my drift, parang if you catch my drift. Kumbaga maturity is something na malalim, na kailangan siyang maging part ng pagkatao mo, na hindi mo lang siya it's not something you wear on your sleeve. It's not something na
na parang sinasabi mo lang or ginagawa mo lang for the sake of being mature or seeming mature. Na parang I'm doing this because this is I'm being the bigger person, or this is what a mature person would do. Hindi lang siya ganun eh. Kumbaga maturity is, alam mo yun, it's a way of life, parang ganun. Tapos may sarili-sarili tayong definition ng kung ano yung mature para sa atin. Pero siguro yung maturity, like in general, is yung binibigyan mo na importansya yung sarili mo. Pero not up to a point, only up to a point bago ka makasakit or makatapak ng ibang tao. Kasi malaking part din ng maturity yung pagtanggap sa ibang tao. Kahit polar opposites pa kayo ng paniniwala sa isa't isa, kahit magkaaway pa kayo, kahit binuli ka pa niya dahil may crush siya sa iyo. So, I'm sorry. Public apology. I humbly apologize to Ayun. Ayun. I humbly apologize. I wasn't Sa'yo ba, thinking. Sign? Ano ba ang definition ng maturity para sa'yo? Philosophical shit. Ang inisip ko, yeah. Syempre mature, yung idea kasi ng mature is parang fully grown na, right? Like, ano na siya, developed ka na. I guess akin is, in a social sense, like parang may understanding ka na sa social norms and like parang adjusting accordingly. Parang gano'n. Parang naisip ko the word like on top of my head, I guess. Just something na like, kasi as bata, very primal creatures. Primal. Very impulsive. That's the word, impulsive. Pag gutom tayo, iyak tayo, wah, di ba? Hintayin natin yung bote or yung ating bubi ng ating mga mamas. Yun lang, yun yung natin, impulse. Ito yung gusto ng katawan natin, ito yung gusto natin. Pero as we, lumaki tayo, naging komplikadong world. Left and right, may mga questions and answers na may mga complicated feelings, especially kapag papuntang teenager, yung puberty, very emotionally charged lahat ng emotions, like, kasi we're growing. I guess yung idea dun is, hopefully, by the end of your, puberty, nagkaroon ka na ng understanding sa sarili mo and sa people around you, right? And I guess yung word is yung to empathize, I guess. I guess yun yung parang sa akin ng maturity. Hindi sa katawan, hindi sa physical build or sa age. Yung sinabi mo kanina, may mga namamatay na immature pa rin or hindi na-reach yung maturity, quote-unquote. I feel like sa akin, yun yung idea na like, may mga people na lumalaki na like, hindi sila very, what's the word, self-centered. Self-absorbed. Self-absorbed, maybe yun. Maybe yung mas better word for it. Na wala silang reflection sa ibang tao kasi hindi nila nire-reflect yung sarili nila. So like parang nandun yung baby version, I want this, pero like adult version, right? Na wala kang paki, gusto niya, gusto ko to eh. Bakit niya ako, yung mga ganong like parang attitude, right? Like it's something na siguro part ng isang malaking sign na sign SIGN, hindi XYNN. Isang malaking sign siguro ng maturity yung pag-include mo sa sarili mo sa collective pag nag-i-introspect ka. Kasi ang introspection is mostly personal na sa sarili mo lang eh. Pero inwards, siguro part ng maturity, yung habang nag-i-introspect ka is acknowledging and welcoming the fact na kahit nag-introspect ka na sa sarili mo lang, you're still a part of something bigger than just yourself. Na meron kang mga kaibigan, meron kang pamilya, meron kang significant other. Kumbaga, marami kang kailangan gampanan. At yun nga, siguro, yun tama din yung sinabi mo, yung parang better understanding na social norms, pati yung social cues, na parang mas naiintindihan mo na ganito yung isang society, ganito or yung I guess, behaviors. May grasp ka na, hopefully, a better grasp how it works, how the world works, I guess. Parang ganun, yeah. Ganon din yung parang na-envision ko na parang concept
ng maturity sa yun. Pero medyo nagiging pretentious ako kasi I don't see myself as a mature person kasi feeling ko nandun pa rin ako sa immature side of it. Pero ayun nga, feeling ko part din ng siguro feeling ko din part ng maturity yung progress na hindi lang siya yeah, I feel like hindi kapag sinabi mo kasi feeling ko kasi pag sinabi mo na mature ka parang okay mature ka na, alam mo yon, feeling ko maturity maturity is not something na makukuha mo in its entirety. Magiging mature ka through fragments. Kumbaga malaman mo na okay, itong social cue na to, ito yung ibig sabihin nito. Pero hindi all at once. So para sa akin, kaya ko rin masabi na immature pa ako. If figure out ko pa lahat ng mga social cues, I mean, hindi ko siya ma-achieve hanggang mamatay ako. Yeah. Pero I'll try to live as virtuously as I can. Medyo philosophical din yun. I'll try to live as virtuously as I can and at the same time, not... Kasi ang dami rin kasi na parang mini-mistake. Not? Interesting. I feel like sa ganyang sentence, like, sisingit lang ako bit. May favorite quote ako ni like Steve Jobs, Steve Jobs, the movie. Aaron Sorkin, yung screenwriter. God bless. Good job. Yung quote niya sa ending, spoiler, sasabi ko lang yung quote pero hindi yung context ko ba't yung sinabi yun. Sabi niya lang, I'm a work in progress. Super nagsik sa akin yun until ngayon. Kasi to the point na ginagamit ko siya in real world, right? Like parang, hindi man excuse, but ginagamit ko yung word din. Kasi like parang, I need to remind myself sometimes like parang, I'm a work in progress, you know, like, we can never be like our final versions, like similar sa iPhones or like sa any technology. We just keep going up, or at least Pro Max. evolving. Wow. You know, I guess meron lang like new camera, ganun. So I guess tatangkad tayo ng onte, you know, mas deeper yung voice. Pero like, you know, we never really like end until we die, walang perfect iPhone, guys. Yeah, basically. So like, we just keep going on, I guess. Yun lang yun. Ayun. Yun yung sinabi mo, right? Keep trying, I guess. Ayun, kumbaga, I'll try to live as virtuously as I can. Kasi ang problema kasi ang daming tao na mini-mistake yung pagiging virtuous sa pagiging righteous at sobrang magkaiba nun. Interesting. Yeah. May fine line in the sand na medyo confusing siya. Para sa akin kasi, at least, yung pagiging virtuous is inclusive ang pagiging virtuous, tapos sobrang hierarchical ng righteousness. Kasi maraming righteous na tao na iniisip nila na ako tama, ikaw mali. O kaya, ako tama, tas merong levels ng may tier list ng like values, basically. Mas mataas ako. I'll try to strive for virtue. Kasi ayoko rin na maging righteous. Kaya rin, sinusubukan ko na maging mas accepting, mas inclusive as I can. Kahit meron akong sariling mga grupo, mga subgroups, ganyan. I'm a straight Asian man. Ayun. Kumbaga, pero hindi ibig sabihin na parang meron akong mga ayoko sa... I hate whites. Hindi ko sasabihin yung pero no. Hindi ko hindi ako ganon. To be clear, hindi ako ganon, guys. Finish the sentence. What were you gonna say? Hindi gonna say? Bro. Pag ito yung ginawa mong clip sign, nako. Oh, man. Ayun, kumbaga, I don't want to be righteous. I want to be virtuous. I want to be inclusive. I want other people to enjoy virtue with me. Alam mo yun, na parang lahat maging virtue. Pero the same as hindi natin ma-attain yung pure maturity, pati yung pure virtue para in my perspective, in my the way I see it, hindi rin magiging virtuous lahat ng mga tao. Ako, baka hindi ko nga rin alam kung maka-attain ako ng parang decent enough virtue eh. Pero ayun, marami mga tao na malicious, na magiging ganito, ganyan. Ayun. So, yun yung dahilan, guys, kung bakit yung mga jowa is mini-message ng, jowa na to, bakit bakit mo mini-message yung jowa ko? Yun yung dahilan, guys. Kasi, merong mga tao na, may mga
monsters that creep in the night, that lurk in the night. So, that's life. And life is life. That's life. Mm. Yeah. What an episode. Speaking of life, kung may life kayo, subscribe. Yeah. What? Follow. Wait lang. Like. Oh. Like. Yeah, like. Okay. Yeah. Okay. We're sharing our lives. So, like, press like. Tapos, or follow us or subscribe. Follow, subscribe. Tapos Alam niyo na. mag-comment kayo kung ano yung mga masasamang ginawa nyo sa mga kapatid nyo. Kasi medyo in-expose ko si Kuya dito. Yeah, in-expose ko siya. Hopefully hindi kanya itakwil by the end of this episode. I-edit ko naman yung audio. Nakamute lang yung buong segment. Nakamute lang pag pero yeah, like Facebook, Spotify. Audio version nasa Spotify. So if ayaw nyo makita yung aming mga faces and gusto nyo marinig yung aming mga voices, Yeah. okay sa... nag-rhyme yun okay sa Spotify. Facebook, Instagram, TikTok, the drill, YouTube. And yeah, cute episode. Onting usapan lang about childhood shit. Hopefully nag-reminisce din kayo. And tumawa, umiyak. Sana hindi lang kami nisign yung mga uri ng tao na sinasabi namin kasi very yung kwento namin very sheltered version ng childhood. So sana sheltered din kayo. Alam ko may mga childhood na like palabas, mampalabas. Si Jabez I think ganun siya, childhood niya. Like, labas siya ng labas. So nung nagta-timestamp ako, contrast, yun din yung nakita ko na parang vibe niya. Palalabas talaga siya before ang dami niyang but yeah, yun ang aming the life of two sheltered children. Actually, sign meron akong closing statement. Tapusin mo lang yung closing statement. Tapusin mo lang yung closing statement ko. Okay. Ito yung version ng pag ginawa mong sheltered yung anak mo. Actually, connected doon. yung sasabihin ko. Ano yan? Regardless kung sheltered kayo or palalabas kayo na mga na mga bata nung childhood nyo, sana naging masaya to some degree yung childhood nyo, or at least kung hindi nyo man masabi na naging masaya siya or naging fulfilling siya or naging full childhood experience siya ng childhood nyo, sana makahanap kayo ng konting peace or konting happiness now that you're looking back on it with us dito sa episode ng Midnight Crisis. Holy shit! That was so mga host yung host na MMK MMK or Hindi, pero sobrang sincere nung ko na yan. No, yeah. Nung all good. Message ko na yan sa listeners and viewers namin. Wow. We love you guys and our parents love us kahit anong ginagawa nila. Our parents love us. Hopefully your parents love you too. Pero except sa mga orphan or ampon, I'm sorry. Okay lang. Ito, actually, kahit ampon ka, mahal ka ng parents mo. At I'm not necessarily talking about your biological ones. Ooh. Oh, nice. Ooh. Kung ngayon mo lang nalaman na ampon ka, I'm so sorry. Hindi totoo si Santa Claus. Hindi malaman. Ba't ang bitter ko lagi pag ending na? Okay. Kina-counter ko yung heartfelt mo, gagawin ko siyang talaga. Binabalance out mo lang. Pessimistic na yun yung ko, like, parang guttural reaction. Guttural? Like parang counter yung Baka kasi may dumating sooner or pero later. Pero stay in school. Agree naman si Aldous dun, right? Agree naman dun. Yeah. Okay, stay in school. Stay in school, or pag-graduate ka na, wala na akong quips. Ubus na. 0%, 10% na yung brain ko. But yeah, thank you guys for listening and or watching. Yes. And yeah, Jabez will be alive sometime in the next coming weeks. So yes. Abangan. And that's it. Thank you for listening. Thank you, Aldous, for being here again. Thank you, always. Thank you. Thank you, Ren. For sharing. And that's it. Bye. Boom. Okay. Tinagalan pa yan. Fuck you. Bye-bye. Bye-bye. Mwah. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible.
Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art. And Joey Pakulan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.